Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Ang gawain pong ito ay mula sa Door of Faith, Kabatang, under District 6. Bago po tayo mag-aral, umawit po muna tayo sa ating Panginoon. Sige po. Magsambit po tayo ng papuri sa Kanya. Ating purihin siya ngayong umagang ito. Awitin po natin. Pupurihin. Pupurihin. Dakilang ngalan niyo. Hindi nagbabago. Lagi kong kanlungan. Diyos na tapat, Panginoon, Emmanuel, Jehovah, walang hanggan, Ama, ilaw at kapayapaan, Alpha at Omega. Diyos na tumatahan sa pagpupuri ng bayan. Pupurihin. Dakilang ngalan niyo. Hindi nagbabago. Lagi kong kanlungan. Diyos na tapat, Panginoon, Emmanuel, Jehovah, walang hanggan, Ama, ilaw at kapayapaan, Alpha at Omega. Diyos na tumatahan sa pagpupuri ng bayan. Pupurihin, dakilang ngalan niyo. Dakilang ngalan niyo. Hindi nagbabago. Lagi kong kanlungan. Diyos na tapat, Panginoon, Emmanuel, Jehovah, walang hanggan, Ama, ilaw at kapayapaan, Alpha at Omega. Diyos na tumatahan sa pagpupuri ng bayan. Panginoon, hallelujah. Panginoon,
Omega, Diyos na tumatahan sa pagpupuri ng bayan. Panginoon Emmanuel, Jehovah, walang hanggan, Ama, ilaw at kapayapaan, Alpha at Omega. Diyos na tumatahan sa pagpupuri ng bayan. Sa pagpupuri ng bayan. Sa pagpupuri ng bayan. Panginoon, salamat o Diyos sa umagang ito. Tunay nga o Panginoon na hindi po kayo nagkulang sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa bawat naririto. Panginoon, maluwalhati namin kayo, Diyos, mapasalamatan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon naman po, dadako naman po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ating patawagan si Pastora Cristina Abes. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa umagang ito. At tayo po ay binigyan muli ng pagkakataon ng Diyos na gawin kung ano yung kalooban niya sa umagang ito. Pagpalain po ang bawat isa na nakatugon sa gawain ito dahil yung binigay na pagnanasa sa atin ng Panginoon ay galing sa banal na Espiritu at yung ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa gumagabay sa atin ang Holy Spirit. Ano po? Sabi po ay tayo ay maraming mga pinagtitiisan. Ngunit anong sabi po? May pangako po sa atin. Tayo ay tumayo na matatag. Stand firm. Dahil sa ating pong pagtitiis, sabi po dito, buksan po natin ang Biblia natin sa Lucas chapter 21 verse 19. Sabi po dito sa Lucas chapter 21 verse 19, sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. At tayo po ay saglit manalangin. Hallelujah. Purihin ka aming Ama, aming Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Maging ang aming mga buhay na ito, Panginoon, ay galing sa inyo. Salamat po dahil yung binigay niyong hininga sa amin sa umagang ito, yung lakas na ibinigay niyo ay amin po itong sapat na dahilan para kami ay magbigay ng kalwalhati at karangalan, kapurihan sa inyong pangalan. Walang ibang mataas sa umagang ito, kundi kayo lamang, Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami, patawarin niyo kami, anuman yung karumihang nakita niyo sa amin, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa pag-aaral ng iyong mga salita. Kayo po yung magbigay sa amin ng mga mensahe, Panginoon, na nanggagaling talaga sa inyo. Gamitin niyo lang po ako bilang daluyan ng inyong mga salita. Hallelujah. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ito po yung aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Salamat sa Diyos at purihin po ang Panginoon kung sasabihin po natin na kaya nating magtiis sa sarili nating kakayanan ay hindi po
Hindi po totoo yun. Ano po, alam po natin lahat yun. At dahil may banal na espiritu na tumutulong sa atin, naniniwala po tayong tagasunod ng Panginoong Hesus ay kaya po natin gawin yon. Ano po? Kaya sabi, ang banal na espiritu ay isang bahagi. Alam natin na tayo ay naniniwala sa Trinity, isang bahagi ng pagka-Diyos ang banal na espiritu. At alam natin na ipinangako sa atin yun ng Panginoong Hesus na may ibibigay ang kanyang Ama na tutulong sa atin para harapin yung mga nangyayari sa mundong ito. Ano po? Sabi nga po doon basa nga po tayo sa John 14:16. Sabi dito, sa John 14:16, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ano po? Kaya po wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos kung bakit tayo ay malakas, bakit tayo ay nakakagawa sa mga pinapagawa ng Panginoon, tayo ay nakakapagsalita, tayo ay nakakahakbang sa mga gawain. Yan po ay sa katotohanan ng salita ng Diyos na dahil merong kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. At po, tuloy po natin doon sa verse 17. Ito ay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ano po? Sa totoo lang po talaga, walang sino man talaga ang makagagawa kung wala ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Ano po? Dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu, kahit ayaw, kahit napapagod na tayo, nahihirapan na tayo, ngunit yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ay hindi natin kayang tanggihan. Kaya wag po tayong magtaka. Ano po? Ang nakakatuwa po, ang banal na espiritu ay talagang gumagawa. Ano po, nararanasan po natin yan. Yung lahat ng mananampalataya ni Kristo, ng Panginoong Hesus, na kahit ayaw mo, hindi ka magiging masaya. Ngunit kapag ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, kahit nahihirapan ka, di ba iba po yung kagalakan na inilalagay sa ating puso, kailanman ay hindi natin makikita sa mundong ito. Kaya sinasabi dito sa sanlibutan, ano po, sabi dito, yun nga yung sinabi na, kaya hindi naniniwala ang sanlibutan. Kasi nga, may binabanggit dito, ang talagang pwede lang maniwala, yung talagang sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi kung hindi, hindi po talaga paniniwalaan. Ano po? Kaya kung hindi natin mararanasan, kung tayo ay tagasunod na ng Panginoong Hesus at hindi pa po na nararanasan ng mananampalataya yung pagsama ng Holy Spirit, meron po naman tayong dapat gawin. Tayo po ay manalangin at ang banal na espiritu po ay sumasama sa atin. At yun nga po, sabi nga, hindi sasama ang banal na espiritu sa atin kung tayo po ay hindi magpapasakop at hindi magpapalinis sa Kanya. At meron pong itinuturo talaga sa atin. Sabi ay may mahalagang tungkulin ang banal na espiritu sa mga mananampalataya. Ano po sabi doon? Nananahan siya sa puso ng bawat Kristiyano. Nananahan po talaga, kagaya ng binasa natin. Ano po? Nananahan ang Espiritu Santo sa bawat Kristiyano. So doon po sa totoong Kristiyano. Ano po? At sabi, sa pangalawa, nagtuturo rin ang banal na Espiritu sa atin ng mga bagay na tungkol sa Diyos. Yun nga po, yung katotohanan na pag po tayo ay masipag magbasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, talaga pong tinuturuan po tayo. Ano po? Doon po talaga natin makikita sa banal na kasulatan at sa salita ng Diyos yung pagtuturo ng Holy Spirit. Kasi kung tayo ay masipag, yun nga yung iniuutos sa atin, day and night, meditate the Word of God. Kung tayo palaging nagbabasa, tayo po ay tuturuan dahil
hindi naman po tayo makakapag-feed ng salita ng Diyos sa ating mga hinahayuhan kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos at talagang itinuturo sa atin na ang katotohanan na kailangan yung tagapagturo ay masipag magbasa ng salita ng Diyos dahil ito rin po yung ipipid sa atin ng Holy Spirit. Alam po natin lahat yan. At pangatlo, ang sabi, nais din ng banal na Espiritu na tayo'y akayin sa buong katotohanan. Alam natin po kung ano yung katotohanan. Ano po? Basa po ulit tayo sa 1 John 2:27. Sabi doon sa 1 John 2:27, tayo'y aakayin sa buong katotohanan. At alam natin kung ano yung katotohanan. Sabi, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ano po? Kapag nasa atin na ang banal na Espiritu Santo, kahit anong ilatag sa atin, yun yung sinasabi mga anti-Christ, marami ngayon na gumugulo doon sa mga hindi, naniniwala po ako na naguguluhan lang yung mga hindi tunay na Kristiyano, na kapag may lumapit, ganito, kinukwento, o kaya ang dami po ngayon sa social media, marami po ngayon na bulaan. Ngayon, kung hindi tayo laging magbabasa ng Biblia, maguguluhan po talaga yung hindi tunay na Kristiyano. Dahil sinabi po dito, ulitin natin sa 1 John 2:27, ang sabi, ang Espiritu ay ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ay nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya. Hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kung ating pong bubulayin ang salita ng Diyos, bawat verses, sobrang napakalinaw po. Ano po, sinasabi lang, nung binabasa ko po ito, di ba sabi niya, hindi nagtuturo ng kasinungalingan. Lahat ng tinuturo ng banal na Espiritu ay totoo. Kaya yun yung totoo sa salita ng Diyos. At anong sabi? Ang itinuturo lang niya. Anong sabi po? Manatili kayo kay Kristo. Yun po. Kaya napakahalaga po pa sa atin na huwag tayong magdahilan na busy kaya hindi makabasa ng Biblia. Napakahalaga po na mag-aral talaga tayo ng Biblia upang sa ganon, hindi na po tayo madaya ng kahit sinong kausap natin. Ano po? Kaya purihin po ang Diyos sa umagang ito. Bagamat may oras po tayo, pero yung salita po ng Diyos ay ipanalangin natin na lagi nating ma-receive yung mensahe talaga sa bawat isa sa atin. Dahil individually po, tayo po ay binibigyan talaga ng Diyos ng mensahe. Kaya salamat sa Panginoon, tayo po ay manalangin, purihin ka aming Diyos. Sa umagang ito, salamat po Panginoon sa tagumpay na ito, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin. Banal na Espiritu, salamat sa gabay, salamat sa pagtuturo. Dahil alam namin na ikaw lang talaga ang nagbibigay sa amin ng kakayanan. Kaya salamat po Panginoon sa umagang ito, pagpalain mo po itong pag-aaral ng salita ng Diyos sa tuwing umaga. Pagpalain mo po ang buong angkan ng Masareda family na siyang nagpaumpisa, Panginoon, ng gawain ito, O God. Tunay nga po, Panginoon, na dalangin ng bawat isa sa amin na ito po ay maipagpatuloy. Panginoon, maratnan po ninyo ang bawat isa sa amin na kami po, Panginoon, ay gumaganap ng gawain ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging manalangin sa inyo kung kami ay nakakaranas ng katamaran, Panginoon, sa pagbabasa ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto, na laging sundin ang iniuudyok sa amin ng banal na Espiritu. Dahil mahina po ang laman, lagi namin naririnig yan. Ngunit ang banal na Espiritu ay may kapangyarihan, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, lagi naming sundin
ang inyong kalooban. At Lord, patuloy na sa umagang ito, sa lahat ng mga gagawin ng inyong mga lingkod, ng inyong mga anak, Panginoon, sa umagang ito man ay mga estudyante, mga magtatrabaho, Panginoon, yung mga lingkod nyo na hahayo, magmimisyon, ang mga kapastura na magtuturo sa iba't ibang lugar ng mga salita mo, Lord, samahan mo po ng inyong kapangyarihan, Banal na Espiritu na siyang nagtuturo at totoong gumagabay para kami ay makapagsalita. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Patuloy na pagpalain mo ang aming mga kapatid na naka-join, Panginoon, at nagnasa na umaten sa gawain ito. Purihin po kayo, pagpalain niyo po sila spiritually, physically, emotionally, mentally, socially, at maging ang financially, Panginoon, ay inyo pong pagpalain sa bawat isa. Salamat po, purihin po kayo at dakilain sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Salamat po, tapos na po ang ating gawain.